Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa, kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din po, Father. Magandang hapon kay Jason at Maribel. Parang kinakabahan kayong dalawa. Hindi pa ba kayo nagdadalawang isip? Kasi hindi natin itutuloy ito. Meron po ako dito. Alam niyo po ba ito? Ano po ito? Hindi niyo nakikita? Ano po ba ito? Gunting. Very good, children. Ito ay gunting. Ano ang characteristics ng gunting? Of course, may matulis na part, may dalawang blade. Ano po? Itong gunting na ito ay isang para sa akin po, ay isang magandang simbolo ng mag-asawa. Parang ganito po iyan. Jason at Maribel, kayo itong dalawang blade. Pero itong blade na ito, itong gunting na ito, kung wala yung bolt sa gitna, di po ba? Mayroon pong bolt yan sa gitna. Itong bolt na sa gitna po ito, ay walang iba, ay nagsisimbolo kay Kristo. Kung ang inyong pamumuhay bilang mag-asawa ay hindi nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo, walang silbi ang inyong pag-aasawa. Walang silbi ang inyong pamilya. Bakit? Tanggalin natin ang bolt. Hindi gagana ang gunting. Hindi kayo makakagupit. Di po ba? So tandaan po natin na sa buhay mag-asawa, it's very important that our marriage life will be Christ-centered. Nakasentro lamang sa Panginoon. Sapagkat kung wala sa buhay natin, sa buhay ninyo mag-asawa, kung wala ang Panginoon na nagpapagitna sa inyo, ay walang silbi. Kulang. Itong bolt na ito, hindi nyo man kasama physically ang ating Panginoon. Pero, I am really sure that the presence and the Spirit of Jesus is in your hearts. And what is in your hearts is no other than but the love of God. The unconditional love of God brought to you by Jesus, brought to us by Jesus Christ. And so, mga kapatid, sana po sa buhay ninyo, Jason at Maribel, hindi nyo kalimutan merong Kristo, merong Panginoon na nagdadala ng nagpamamagitan sa inyong dalawa kung walang iba kundi ang kanyang pag-ibig para po sa inyong magandang pamumuhay. Kung mawalan po tayo ng pag-asa, balikan natin itong araw ng inyong kasal at tandaan natin at alalahanin natin na bakit kaya kayo nagpakasal sa simbahan. Subalit, pwede namang magpakasal sa mayor, no? Civil marriage. Simple lang po iyan. Sapagkat gusto ninyong, sana klaro po ito, sapagkat gusto po ninyong mag-iisang dibdib in front or dito sa simbahan, no? Mag-iisang dibdib at manunumpa sa Panginoon.
At ngayon, na sana, tandaan nyo palagi na nag-iisang dibdib kayo at nanunumpa hindi lamang sa mga nandito ngayon, kundi sa harap ng Diyos. Sana po ito ay naintindihan ninyo kung bakit nauuna ang lalaki sa pagpunta dito sa harap. Bakit po kaya? Ito po ay isang simbolo o isang tradisyon natin mga Katoliko or sa lalo-lalo na pag may kasal. Nauuna po ang lalaki. Bakit? Sapagkat ang lalaki ay isang representasyon ng wala nang iba kundi he represented Christ. And Christ welcomes the church. And that church is no other than the bride of Christ. Kaya nga po, nauuna ang lalaki sapagkat ini-welcome niya ang babae. Bakit ang babae? Sapagkat ang simbahan ang babae ay simbolo din po ng simbahan. Kasi siya po ang may magdadala ng pagdating ng araw ng iyong mga anak. Ini-welcome ng lalaki sapagkat ito po ang ugali ng tunay na asawa. Ang tunay na Panginoong Hesukristo na may pagmamahal, na nagdadala ng pagmamahal. Ni-welcome niya ang kanyang asawa at dinadala sa bahay ng Panginoon. So mga kapatid nating Jason at Maribel, ang nasa gitna ng inyong buhay ay walang iba kundi ang pag-ibig ni Jesus. Alam niyo po ba, the modern name of love, sabi ni Martin Heidegger, a German philosopher, the modern name of love is to care. The modern name of love is to care. For example, si Jason ay magpaalam kay Maribel. Ano bang tawagan ninyo? Honey? Mahal. See? Ang tawagan pala nila ay mahal. Sabihin ni Jason kay Maribel, mahal, ako po ay aalis. Kasama ko po ang aking mga kaibigan. Kami lang po ay mag-iinom. At sasabihin naman ni Maribel, mahal, wala akong pakialam kahit magpakalasing ka doon. In other words, you do not care. The modern name of love again is to care. Kung hindi ka nag-care kay Jason, ibig sabihin, hindi mo siya mahal. Ganon din, kung si Maribel naman ay magsasabi kay Jason, Jason, mahal, ako po ay pupunta sa ibang bansa. For example, pupunta po ako sa ibang bansa. Sasabihin naman ni Jason, mahal, kahit saan pang lupalop ng mundo ka magpunta, wala akong pakialam. That means, you do not care. Pero pag may care, pag may pakialam kayo sa isa't isa, kayo ay may pagmamahalan. Ang pagpakikialam ay hindi lang, pakialaman mo lang ang buhay niya. Kayo ay mag-iisang dibdib. Sabi sa ating ebanghelyo, kayo ay mag-iisang dibdib. Magiging isa kayo, magiging isa, hindi magiging dalawa. Dalawa kayo ngayon, magiging isa. Ang ibig sabihin po niyan ay magiging isa kayo sa pagmamahal. Magiging isa kayo sa pag-care sa bawat isa. Kaya nga, sana, kung may care ka sa asawa niyo, sa bawat isa, tandaan niyo palagi na itong pag-care na ito ay hindi pakikialam, kundi isang pagmamahal. At isa sa buhay ninyo, ang tunay ninyong tawagan, mahal. Okay? So, nawa po, kasama ko po ang mga pamilya ninyo, magulang, kapatid, kaibigan, na magiging witness ng inyong kasal, sa iyong pagiging isang dibdib. Nawa, sa misang ito, at sa pag-iisang dibdib ninyo, nawa, ang Espiritu Santo, na walang iba kundi ang pagmamahal ng ating Panginoon ay laging sumainyo. Amen. Ang kanyang pagmamahal. Ngayon na may pusang loob na kayo'y dumudulog
sa sambayanang ito at humihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon at kayo naman mga kapatid na natitipon ngayon ay manalangin para kina Jason at Maribel at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Inihiling ko ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Maribel, sandali po ako. Sabihin mo yung pangalan. Jason, bukal ba sa iyong loob At paglilingkuran habang buhay. Opo, Father. Maribel, bukal ba sa iyong loob na ang iyong paparito upang makiisang dibdib si Jason na iyong pagkamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Nakahanda ba kayong gumanap sa iyong pananagutan sa simbahan at sa sambayan at sa bayan na umaasang iyong araguin ang mga supling na ipagkakaloob ng puong may kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Minamahal kong Jason at Maribel, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mitihing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Maribel, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kitang maging aking may bahay. Sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin. At itatanging karugtong ng buhay. Ngayon at kailanman. Jason, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita bilang aking asawa, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay, ngayon at kailanman. Maribel, sumasang-ayon ka ba na maging asawa ni Jason na naririto ngayon, alinsunod sa batas at mga alintutunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Jason, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay ni Maribel na naririto ngayon, alinsunod sa batas at mga alintutunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sariling bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ama naming mapagkalinga, Ama naming tapat, pagpalain mo po kaming nag-iisang palad. Ama, Ama
mapagkalinga. Ama naming tapat, palain mo po kami nag-iisang palad. Huwag niyo po sa lahat ng oras. Ang pagsasamahan namin balita at waga. Puso't diwa, lagi sanang magkaisa. At naway maging matatag sa hirap at gusto. Kasinhawa at kagayahan ay magkasama. Tapat sa Pag-ibig na yan at kailanman. Mga ninong at ninang, sumunod po kayo sa akin. Minamahal naming Jason at Maribel, at ang langit at lupa ay saksi sa inyong pagtitipan. Sa ngalan ng sambayanang naririto, kami nagpapatunay na kayo'y mag-asawa na sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Upas palad namin kayong tinatanggap at makaasa kayo sa aming tangkilik at panalangin. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't pinabasbasan ang pagtataling puso ng inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming maawain, basbasan mo't kupkukin ang iyong mga lingkod na sina Jason at Maribel. Pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag ng mga aras na ito sa ikapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, basbasan mo't lingapin ang iyong mga lingkod na sina Jason at Maribel. Pagindapatin mo na silang magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang malinaw at walang maliw na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kailan may hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito. Nasangsangla ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Jason, kailanman hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at pagkaingatan itong singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maribel, kailan na hindi kita pababayaan. Inihalaga ko sa iyo itong mga aral. Natanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating mga magiging anak. Pangalan mo kami.
ang simbolo pong itong aras, ito po yung ibig sabihin nito. Ang lalaki ay magbibigay ng mga sahod niya, no? Sa asawa. Ibig sabihin, ang lahat ng kanyang kinikita ay bibigay niya sa kanyang asawa. At ang asawa ang tutulong sa pag-budget sa pamilya, of course. Tinatanggap ko ito at nangangako akong magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. At ngayon po kayo ay isang tunay na at official na mag-asawa. Please, harapin niyo ang mga sambayanan. Palakpakan po natin sila. At of course, excited na rin kayo, no? Ngayon ay official mo na, Jason, na pwede mo nang halikan si Maribel na bilang iyong asawa. Haharap na po sa altar.
iyong loobing makiisa ay panatilihin mong umiiral sa mga nagsalo sa haing nagbibigay buhay. Pamalagiin mong nagmamahalan at nagkakaisa ng kaloob at kaisipan sina Jason at Maribel na pinagbuklod mo sa banal na pagsasama at iyong pinapagsalo sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos amang nabubuhay kalanman ay magpanatili nawa sa inyong pagmamahalan upang ang kapayapaan ni Kristo ay manahan at mamana sa inyo at sa inyong tahanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang magandang kapalaran, mga anak at marangal at tunay na kaibigan ay inyo nawang makamtan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo naway maging katibayang Diyos ay pag-ibig sa sanlibutan upang sa pagkamatulungin ninyo sa tanan, kayo'y papasukin sa Diyos sa kanyang kaharian magpasawalang hanggan. Amen. At kayong lahat na nagtitipon dito ay pagpalain nawa ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. 어딘가가 나와 닮아 있어 내 가슴 어딘가에 네가 있어 나 살아가는 이유를 알게 됐어 널 만난 후로 처음으로 나를
but there's rest for your weary soul, and time to heal yet still you fight with what you're told, and hold on to your scars and wounds and past of old. And I said, what would you do if you could lose all your burdens? Yeah. And I said, my words are few, but I love you. Those words, please hear them. Yeah. I can't begin to comprehend what you've been through. I wish it was all pretend, just an awful dream. But please don't let your heart grow dead, for God restores and